Kung pagmamasdan ay napakatahimik, payapa, at panatag na kapaligiran. Ngunit sa likod nito ang panganib na maaaring idulot ng pagputok ng bulkan. Sa edad na 90, bagamat mahina na ang pandinig ni Tatay Narciso, sariwa pa sa kanyang isip ang karanasan noong nakita niya kung paano pininsala ng pagputok ng bulkan ang kanilang ari-arian. Pan inabot ako inot na siguro suidad ko mga 40 pa sana. Tuminuga ang bukid na ang Dominic Lumon ini. Pagkadik Lumon, uminurang Kiabaw. Munyan anabong andagangan, magpakaarugan, abot ni ganaho. An mga niyok na an, deng daon. Puro an yan taso abong nanganaan. Sa mga ayok bigay. Dakunon sunagadaan. Sa kabila ng panganib, ay pilit na itinataguyod ang simpleng pamumuhay sa dakong ito. Pero sa trabaho, dahil ako lang ako parang ngaya, tulungan mo ko, habo ako, ayaw ko. Sa taong ito, bagamat nariyam pa ang banta ng COVID-19, ay dumagdag pa ang panganib ng pag-alburuto ng bulkang Mayon, kung kaya ang mag-asawa ay isa sa mga residenteng napilitang lumikas at magtungo sa evacuation center. Sabi nung kapitan, bumaba na kami. Sabi nga ng asawa ko, di pa naman masyado. Ayaw sumama pa. Nung nahilo baga siya, ayan, dinala ng manugang ko doon sa bakwitan. Bagamat may panganib, ay kailangan bumalik-balik ang mag-asawa sa kanilang bahay sa Barangay Calbayo, kung saan ay nagbabakasakaling makapag-ani ng mga pananim na maipagbibili, kapalit ng pera na maipanggugugol sa araw-araw na pangangailangan. Puro daw ako nagdi. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ano yun ako nagdi? Yung daya akong pahingalaw. Kaya maski gurang nakaw, sige sana ang pigigibo ko. Ito ang kalsadang dinadaanan ni Tatay Narciso at Nanay Victoria mula sa kanilang bahay para lang makabalik sila sa relocation site upang sa ganon maiwasan ang sakuna na magiging dulot ng pagputok ng bulkan. 45 minutes ang gagawin nilang paglalakad hanggang doon sa kalsada at pagkatapos sasakay ng habal-habal para makarating sa relocation site. Malayo man sa panganib ng pagputok ng bulkan, ang pamamalagi sa evacuation center ay may dulot din panganib sa kalusugan ng mga evacuees. Crowded, lalo na sa mga bata, mga respiratory skin disease, mga nilalagnat, inuubo, at kung merong may tigdas, magkakahawahan na niyan. Oo. Kasama ang mag-asawang si Tatay Narciso at Nanay Victoria sa nakaranas ng ganitong sitwasyon habang namamalagi sa evacuation center. Ang problema dito, mainit, walang tubig na inumin. Ito naman ang agad na tinugunan ng pamamahala ng iglesia. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay pinangunahan ng kapatid na Eric Saratan, tagapangasiwa ng distrito ng Albay, ang lingap sa mamamayan, kung saan tinungo ang mga evacuation centers upang iabot ang tulong. Sa nakita nilang paglingap sa kanila ng pamamahala, isineshare nila yon at sinasabi sa mga kamag-anak nilang hindi kapatid na ang pagmamahal sa Iglesia ni Cristo ay damang-dama sa pamamagitan ng pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang pamamahala sa Iglesia. Sa pamamagitan naman ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS na itinatag ng pamamahala ng Iglesia, ay isinagawa ang medical mission para matugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuees. Kaya po ang pamamahala sa pag-ibig po sa ating kapwa, sa layuning makatulong po sa ating mga kababayan, ipinasya po nila na magdala po ng mga gamot dito
para tugunan po yung current po na medical needs po, yung health problems po ng mga kababayan po natin dito po sa Albay. Mula sa 4 na dako kung saan isinagawa ang lingap sa mamamayan, ay maraming mga evacuees ang nakinabang. Isa ang Taladong Elementary School sa mga evacuation center na pinuntahan para abutan ng lingap na ang mga evacuees ay mula sa Barangay Tumpa sa bayan ng Kamali. Maraming salamat po sa inyo. Kasi ngayon pa lang ito matitikman. Gusto ko man naman bumili. Kung wala pang bigay yung mga anak ko, hindi rin ako makakabili. Kasunod nito ay nagtungo naman sa Anislag Relocation Site Phase 3, kung saan mula sa Barangay Banyadero sa bayan ng Daraga ang inabutan ng lingap. Maraming salamat po sa iglesia kasi marami po silang naitulong, kagaya po ng banig, bigas, tubig at saka marami pong gamot. Nakinabang rin sa lingap ng Iglesia ni Cristo ang mga evacuees na nasa San Jose Elementary School sa bayan ng Malilipot. Thank you po sa Iglesia ni Cristo na dumating dito, saka libreng check-up, saka sa mga gamot po. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo kasi ito pong sa amin nakabigay ng tulong lalo sa medical and syempre sa binibigay din po ngayon. Maraming salamat po. Ang ika-4 na dako kung saan nagkaloob rin ng tulong ang Iglesia ni Cristo ay sa San Isidro Elementary School sa bayan ng Santo Domingo. Kapatid na Eduardo, maraming ang pagpapasalamat namin sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay kapatid Eduardo V. Manalo na tinulungan po kami. Kasama ang mag-asawang si Narciso at Victoria sa nakinabang sa tulong na ito ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po kay Ginoong Eduardo Manalo na binigay niyang tulong sa amin. Sa panig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bagamat nadamay rin sa ganitong sitwasyon, hindi kailanman ititigil ang gawang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa panahon ng pagsamba, ay natatanggap nila ang pinakamahalagang lingap na siyang mga kalooban ng Panginoong Diyos. Dahil una, mahal na mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ay kinakasangkapan po ang tagapamahalang pangkalahatan para maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Sapagkat nakasulat sa Biblia, iniutos na ibigin ang kapwa at pagkalooban ng kanilang pangangailangan, kaya daglian ang ginawang pagtugon ng Iglesia ni Cristo sa pangangailangan ng mga kababayan natin at maging ng mga kapatid na nadamay sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga kaanib nito na anuman ang sitwasyon ay makapagpapatuloy sa kabila ng mga hindi magagandang karanasan na nangyayari, at ito rin ang hangad nila na madama ng mga kababayan nating nangangailangan, lalo na sa panahong ito ng buhay ng mga kababayan natin dito sa Albay. Ang paglingap na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan para sa kapwa-taong nangangailangan ay hindi kailanman ititigil sapagkat ito'y pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos. Mula po rito sa Albay, ako po si kapatid na Alvin Salazar para sa Iglesia ni Cristo News Network.